Ang City Grand Garden Hotel sa Makati City noong gabi ng December 31. Pero dahil walang audio ang CCTV, palaisipan pa rin ang mga tunay na nangyari noong gabing iyon. Sa pagharap ng mga respondent sa media, detalyadong ikinuwento ni Romel Galido, JP De La Serna, Valentine Rosales at Clark Rapinan ang kanilang nalalaman sa mga huling sandali sa buhay ni Christine. Kinumpirma nila na 11 sila sa kwartong 2209 kasama si Christine at lumipat sila sa katabing room na 2207 dahil may kakilala rin sila doon. Kasi before the New Year Eve started, nag-gate crash kami sa kabilang room kasi kasama kami na may friends sa kabilang room, so pinakilala niya kami. 2:50 a.m. nang lumabas si Christine sa room 2209 kasama ang isang lalaki para pumunta sa room 2207 at makalipas ng 2 minuto, bumalik din sila sa room 2209. Inamin ni Valentine Rosales na siya ang lalaki na kasama ni Christine sa video na hinalikan pa ni Dasera. Pasensya ka na that I have to ask you, did she know you were gay? Yes, she knows. Okay, so when she tried to kiss you, was she tipsy? What was her condition? She was tipsy, but she is not yet drunk, but she was a bit tipsy. Oo. So parang tipsy, she tried to kiss you, you slightly pushed her away, and then what happened after? Then after we went inside the room, I told her that let's just stay here because we are not familiar with the people. We're not very close or not familiar with those on the other room. 3:15 a.m. Lumabas sa room 2209 si Christine at pumunta sa room 2207. Makalipas ang ilang minuto, isang lalaki mula sa room 2207 ang pumunta sa 2209. Ayon kay JP De La Serna, pinapasundo sa kanila si Christine. Sa video, binubuhat pa siya ni JP. The other instances that Tin went to room 2207 is because nagiging makulit na siya and she's drunk. But I just want to clarify everything na nakasama ako sa video. Doon po sa video, nang-away po si Tin sa room 2207 and that time I'm the one who picked her up. 4:39 a.m. Lumabas ng room 2209 si Christine kasama si Valentine at pumunta sa room 2207. Doon umano nagsimulang magsuka si Christine. By 4 a.m., we're still in the room and we're having party, we're chatting, yung normal na nagkakantahan, nagkukwentuhan. And then, by that time, I know, nawala pa si Tin. Nawala pa siya. Tapos, nag-CR ako, kaso yung CR namin may suka. So, lumipat ako sa kabilang room para Sa 2207? 207 Okay. para maki-CR. Oo. And then, pagka punta ko doon, sabi sa akin ng isang tao doon, actually, pinapainom pa nga nila kami bago maki-CR eh. Parang, inom ka muna bago Oo. maki-CR, Oo. ganyan. Tapos, and then sabi niya sa akin, quote and quote, ko yung friend niyo nagsuka. 6:23 a.m. Kinarga pa ni Valentine pabalik sa room 2209 si Christine. Yung pagbuhat niyo kay Christine, nakita sa CCTV na buhat-buhat na siya, yun yung pagkatapos siya nagsuka sa 2207 at isang beses lang yon, correct? Yes. Okay. Sa kabila. Oo, sa kabila. Pagdating sa 2209, after 4 a.m. na to, Clark, gising pa siya konti. Tama ba, Clark? Yes po. Okay, at kailan siya pumunta na sa banyo ng 2209 para magsuka? At napunta sa bathtub, mga anong oras? 6 na po yun, mga 6:15, 6:20, 6:30. At that time po, ang nangyayari na lang po is, suka na po siya ng suka. And then, sige po, nagsasabi siya sa amin na nasusuka ako. Yung lasing na, guys, nasusuka ako, ganun siya. And then yun, as a friend kami, ina-assist namin siya, what do you need? Water, anong gusto mo, ganyan. So, ina-assist namin siya. Ayon naman kay Romel Galido, alas 10 ng umaga, nakita pa niya sa bathtub si Christine pero parang hirap huminga. Nakita ko si Tin na humihinga pa.
Ah, 10 a.m. Gumaganon pa. Okay. Yes, and then, pero nakapikit lang siya, and then, hindi siya nagsasalita. Then sabi ko, tara na, maganon tayo, lipat ka na doon. Then sabi niya, nag-move, yung kamay niya, sa tiyan niya, and then nag-move gumanon. So akala ko, pinapaalis niya ako. Sabi niya, I think comfortable na siya sa lugar na yun. Then sabi ko, okay, sige, dyan ka na muna, mamaya kita ulit gisingin. Then sabi ko, then kumuha ko ng blanket, and then kinumutan ko si Christine. Alas 12 ng tanghali nang makita umano ni Romel na masama na ang lagay ni Christine sa bathtub. 12:23 p.m. tumawag na sila ng responde sa hotel management. Pagdating ng 12, bumalik na naman ako ng CR para na-check si Christine kasi sabihan na umuwi na tayo kasi may work pa ako, sabi ko. And then, doon na napansin na hindi na siya humihinga, wala siyang pulse, check yung pulse niya, wala, ang breathing niya, wala. And then yung lips niya parang purplish, I don't know, purplish or parang ganun kulay. The dark na yung ano niya. Pero still, medyo parang warm pa rin naman siya talaga pag hinawakan mo. So, ayun, ginising ko na sila lahat, nagpanik na ako, ginising ko na sila lahat, and then nagpatulong ako, ilagay si Christine doon ilabas si Christine doon sa bathtub, and then started CPR, and then call assistance from the hotel o ambulance. 12:27 p.m. dumating ang wheelchair para kay Christine. Yung medic staff po kasi, they did not perform any CPR. Kumuha lang sila ng wheelchair. Okay. Di ba pumunta sila, wala pa silang equipment. They said, pabalik sila. While they were, umalis sila, sini-CPR siya nila Gigo and ni Rom and ni Clark. Tapos bumalik sila with wheelchair na. Kaso yung wheelchair na kinuha nila, walang leg assists. So ang hirap. Ako yung nag-transfer kay Tin to sit in the wheelchair. Kaso nga walang leg assist since she's naka-straight yung legs niya, hindi matutulak, mabigat din siya. Naka-straight yung legs niya, tapos naiipit sa may bandang wheel yung left leg niya. So sabi ko, wait lang, ayusin natin. Tapos hindi talaga ma-bend yung legs. Inask nila na si Clark, hawakan na lang yung legs. Dinala sa ospital si Christine at diniklarang dead on arrival. Dilinaw ng grupo na wala sa kanilang gumamit ng droga. I believe walang party drugs kasi first of all ako hindi naman ako ganun. And yeah, ang usapan, inuman lang kami doon. Nandindigan din sila na walang rape na nangyari. No. Okay, but if I were in court, I'd ask you, how would you know when there are also people in the other room? You were not there the whole time. Because when we transferred her over our room, we took care of her. She just kept on vomiting. If she was Okay. raped, she would have let us know what happened to her. Sasabihin niya po yun. Okay. Yeah, because she still has conscience when she went to our room. Ayon pa sa mga respondents, handa silang sumailalim sa drug test kung kinakailangan. Jack Batallones, ABS-CBN News.